Alam mo ba may mga online games na yung esports nila aabot sa bilyon-bilyon ang prize pool? Tara, alamin natin ang top 5 esports sa buong mundo. MLBB versus LoL versus Dota 2. Sino ang panalo? Number 5, Dota 2. Ang hari ng prize pool. Ang Dota 2 na ata ang itinuturing na OG pagdating sa modern esports, lalo na pagdating sa prize pool. Simula noong 2011, taon-taon na itong humahataw sa The International na parang may sarili Olympics ng gaming. At alam mo ba kung ano ang peak viewers ng The International ng Dota 2? 1.5 million viewers. At ang current total prize pool ng 2024 ay umaabot sa $22.68 million o kung ko-convert yan sa peso, 1.27 billion pesos. Kahit bumaba na ang prize pool compared to its peak years, ang legacy at hardcore fanbase ng Dota 2 ay nananatiling matibay. Number 4, Counter-Strike. Ang OG barilan ng lahat. Ang peak viewers ng kanilang esports, 1.85 million viewers. Kung ML ang alas mong laro, pero gusto mong tumikim ng clutch AWP flick sa Dust 2, welcome to Counter-Strike. Ang CS franchise ay isa sa pinaka-veteranong esports sa buong mundo. At 2024, prove that it's still going strong. Tactical, precise, walang skills or ulti. Puro reaction time, utak at game sense ang puhunan dito. Magkano ang prize pool nila noong 2024? $22.67 million or 1.27 billion pesos. Number 3, Mobile Legends Bang Bang. Hari ng Mobile NBA. Alam mo bang ang Mobile Legends Bang Bang ang pinaka-dominanting laro sa Southeast Asia? Sa Pilipinas pa lang, parang national sport ng ML. Actually, ang M6 World Championship ay nag-hit ng over 4 million peak viewers. Parang Super Bowl level na yan sa digital na mundo. Pero kahit napakaraming nanonood ng kanilang esports, kung pag-uusapan natin ang prize pool, naku, medyo kulelat. Paano ba naman kasi $7.91 million ang kanilang total prize pool nung M6? O kung i-convert sa peso, 443 million pesos. Number 2, League of Legends. Ang global phenomenon. Ang League of Legends, aka LoL, ito ang rason kung bakit may mga esports stadiums sa Korea. At sila rin ang dahilan kung bakit may mga pro player na tinatratong parang mga pop stars. At alam mo ba ang Worlds 2024? Umabot lang naman sa 6.9 million peak viewers. Record-breaking yan sa non-mobile category. Kahit hindi sila may pinakamalaking prize pool na may $2.25 million lang or 126 million pesos pagdating sa hype, storyline at production value, grabe. Number 1, Honor of Kings. Hari sa China at umaaligid na sa mundo. Ang Honor of Kings or HOK is China's answer to ML at LoL Wild Rift. Pero sa revenue at daily active users, mas malaki pa. Paano ba naman kasi bilyon ang populasyon ng China at napakaraming players doon. Ang HOK ang hari ng mobile gaming sa China. At ngayon, unti-unti na siyang lumalawak sa international stage. Malapit mo na rin itong makita sa Southeast Asia at even Western markets. And when that happens, baka may bagong king of mobile MOBA na. Kaya boss, kung dati ang esports ay parang laro-laro lang sa kanto, ngayon, isa na itong multi-billion peso global industry with millions of fans, life-changing prize pools. At mga kabataang yumayaman dahil sa galing sa mouse at pagpindot sa cellphone. Kung gusto mo pa na magayto pang klaseng content, i-follow mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.